sa patuloy na walang mga lugar na nanatili sa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 5 at 4 habang kumikilo si Nando patungo sa paglabas ng PAR, pero nag-iwan ito ng matinding pinsala sa ilang mga barko ng China na nakapwesto sa Scarborough Shoal. Ayon sa ulat ng government-owned controlled media ng China na The Global Times, sinabi nito na 4 sa mga barko ng kanilang China Coast Guard at ilan sa mga sasakyan pandagat galing sa kanilang mga militia vessels ang nilisan ang Wangyandao o mas kilala bilang Scarborough Shoal o Bao. Umabot na sa 25 mga katao ang nasaktan dahil sa matinding epekto ng southwest monsoon o habagat, kasabay ng pananalasa ng tropical cyclone na si Nando, batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong araw ng Martes. Ayon sa NDRRMC, 9 sa mga nasabing tao na nasaktan ay mula sa Cordillera Region. 3 naman ang naiulat na nasaktan sa bawat rehiyon ng Batanes, Isabela at Salawag, Ilocos dahil sa tinamaan ng mga natumbang mga punong kahoy, at 1 kaso ng pagkamatay ang naitala sa Tuguegarao City, at inalam pa ng otoridad kung may kinalaman ito sa pagragasa ni Bagyong Nando sa Northern Luzon. Samantala, good news naman tayo dahil sa huling pagbisita at paghatid ng mga supply ng sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na BRP Malapascua nitong buwan ng Setyembre, kung saan naging matagumpay ito sa kabila ng pangaharang ng mga barko ng China. Inamin mismo ng pamunuan ng Sandatang Lakas ng Pilipinas na dala-dala nito ang ilan sa mga repair kit equipment sa nasabing dilapidated ship ng Philippine Navy. Sa 3 taon na ginagawang pagkukumpuni ng Philippine Navy Sea Base sa BRP Sierra Madre, tila malaki na ang pinagbago nito at nagiging matibay na ang pundasyon sa ilalim, kasabay ng paglalagay ng mga solar panel para sa pagbibigay kuryente sa mga gamit ng mga Philippine Marines na nagbabantay doon. Sinabi ng China na walang karapatan ng Pilipinas na gumawa ng anumang pagkukumpuni sa nasabing sasakyang pandagat ng Philippine Navy na nakasadsad sa Ayungin Shoal nang walang paalam sa kanilang gobyerno. Isa raw itong pangimasok sa kanilang lugar na sakop ng kanilang 10-dash line, at maaari lang mapapasok ang mga tropa ng Pilipinas kung pagbibigyan nila ito ng pahintulot. Sa isang online forum, sinabi ni Browner na walang karapatan ang gobyerno ng China na harangan ang Pilipinas matapos magtayo ng mga artificial na isla doon. Iginigiit na nasa karapatan ang bansa na patitibayin ang barko ng Philippine Navy.